Hindi ba mag-open ang inyong mga GCash? So katulad nito mga lodis. So pag ino-open natin ang ating mga GCash, ayan, click natin. So panay po loading lang, ganyan loading ng loading. So hindi po mapunta dun sa paglagay ng password or paglagay ng IMPIN or paglagay po ng fingerprint. So hindi siya mapunta dun. So ganyan lang po ang nangyayari diyan, loading. So meron naman po siyang internet. Ayan, meron naman po siyang internet. Pero laging loading siya, hindi ma-open. So yan mga lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa mga hindi pa nakakaalam at gustong itry itong tutorial na ito, subukan nyo po, baka ito na po yung sagot ng inyong problema sa inyong GCash kaya hindi po ma-open. So ito po, ayan, GCash po ito, open natin. So ganyan po. So loading siya. So dito mga lodis, ang una po natin gagawin para po ma-open siya. Sa cellphone nyo po, hanapin nyo ang setting po ng inyong mga cellphone. Ayan, open nyo po. And then, pagdating po sa setting ng inyong mga cellphone, hanapin nyo lang po ang application kung saan po naka-download yung inyong mga GCash. Dito, ano ba yung application dito? Ayan po. Nasa app management siya. Ang iba naman po, app info, app download, or downloaded app. So, iba-iba po kasi ang setting ng ating mga cellphone. Kaya po, iba-iba po yung makikita nyo dito. Basta hanapin nyo lang po sa setting ng inyong mga cellphone yung app kung saan po naka-download yung inyong mga apps sa inyong mga cellphone. Okay? Katulad dito, app management. Ayan, open nyo po yan. And then, hanapin nyo po yung app list or may kata naman po yan mga downloaded apps niyan. Andito kasi sa akin sa app list na to. Ayan, dito sa akin sa app list. Open lang natin. And then, lalabas po lahat ng mga application na naka-download dito sa inyong mga cellphone. So, hanapin nyo po ang GCash. Hanapin natin ang GCash. GCash. So, ito po. Ayan. GCash po. Ayan, GCash po. Ayan. So, medyo malabo ng camera natin, Loris. So, open nyo lang po yung GCash application nyo. And then, mapupunta po tayo dito sa app info ng inyong GCash. So, dito po sa app info ng inyong GCash, hanapin nyo po ang storage or cache katulad yan. Ang iba po storage lang ang nakalagay niyan. So, i-open nyo po yan. And then, lalabas po dito yung storage ng inyong GCash. So, dito po sa storage ng inyong GCash, ang gawin nyo po mga kabayan, ang mga lodis, i-clear cache nyo po. I-clear cache nyo po. So, bali, nilinisan lang po natin yung excess data ng ating GCash. Ayan po, i-clear lang natin ito. So, meron po siyang 1.10 MB. Minsan po kasi, pag pupunta tayo sa mga ibang website na apekto ng GCash, lalo na pag napupunta natin website ay yung mga unsafe, or pag nag-kukunik po tayo ng iba-iba pong wifi, okay? So, open lang natin to. I-clear lang natin to. Pag once po na na-clear na yung cache ng inyong GCash apps, ngayon, magbalik po tayo. Balik tayo. Yan, sa pinaka-home. So, ang sunod po natin gagawin mga lodis ay magpalit po tayo ng internet, ha? Kasi po, minsan po yung internet po natin mga lodis, isa po yan sa mga dahilan. Kaya po, hindi po natin ma-open yung GCash kasi may nadiditik po si GCash na unsafe po yung network na yan. So, kung mapapansin nyo mga lodis, so nakakulik ako dito sa wifi na to, ayan, yung wifi na yan, ayan po. So, ngayon, papalabasin natin, kukulik ako sa isa kong wifi. So, currently po, nakakulik siya dito sa isa. Ayan, dito po. Ayan, yan. Nakakulik siya. Connected po. May signal naman po. Yan, 5G nga lang. Ngayon, ikukulik ko siya dito sa 4G. Ayan po. Ikukulik ko siya dito. So, dito ako magkukulik ng internet. Ayan. Mag-switch lang tayo. So, ngayon, pag nakapag-switch na ako, nakakulik na po ako sa isang internet, pwede na po natin i-open yung GCash. So, paalala po mga lodis, kung kayo po nakadata or kung ang inyong internet ay walang 5G, so mas maganda po, magamit po kayo ng ibang network na nakaka-open po or mayroon po nakakunik na nakaka-open ng GCash, or kung ang gamit nyo naman po ay data lang sa SIM card, magamit po kayo ng ibang SIM card or pwede po makikunik kayo sa ibang network mga lodis, kasi minsan kasi yung SIM card natin yan or number natin, minsan nagiging spam yan sa system ni GCash or yung network natin, okay? So kaya po nag-switch ako para po malaman nyo na yung isa ko kasi minsan ginagamit ko sa ibang website, yung isa hindi. So tingnan nyo po, open natin yung GCash natin. Ayan. So, mga tayo, fingerprint. So, kung mapansin nyo po, so hindi na po siya tulad kanina, loading lang po siya ng loading. So, dito po, ayan, pwede natin ilagay yung ating IMPIN. Ayan, so process na po siya. So, wait nyo lang po na ma-open. Ayan. So, kung mapansin mo, na-open na po lodis. So, ganun lang po. So, try nyo po yung tutorial na to. Bakit na po ang sagot ng inyong problema sa GCash. Okay?